saglit. Ano? Yung maiksi lang. O, ito na to. Nagre-red tag na naman ang mga nagre-red tag na naman ang mga white ribbon, no? Organizers, baka matulad sila kay Badoy. Nakapaw. O, sige. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Here we go. Ten minutes lang to. Sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may Charger, duwali, shout may out. totoo. Charger. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang mga grupo na nagsagawa noon ng mga rally laban sa korupsyon. Attorney Enzo pala to eh. Yung rally sa Baha sa Luneta, ang mga nag-organize noon at yung mga nag-organize ng trillion peso march dito, sa halip na magkahiwalay, ngayon ay nagkaisa at magkakasama tayo ngayon. Ay di ba mas magkasaysayan yun at mas matindi yun? Shout out. Nora Dati Morales, maraming shout out. nagtatanong, bakit may rally sa Luneta, may rally palit dito sa PPM? Bakit iba ang nag-organize noon, iba rin dito? Pero yung nag-organize sa Luneta noon, nandito ngayon. Yung Kilusang Bayan kontra Kurakot, yung Artikulo 11, kami rin sa Bunyog, nandun sa Luneta. Pero yung mga obispo, yung mga nasa sektor ng simbahan, yung mga nasa Catholic schools, nandito ngayon. Sila nandito noon yung trillion peso march, tayo nandun sa Luneta, magkakasama tayo ngayon. Kaya sa tingin ko, napapahala na ngayon ang mga kurap. Hindi pa pala tapos ang laban. Akala nila si Sara na lang, ligtas na yata yung mga kongresista, ligtas na yata yung mga senador, ligtas na yata yung mga opisyal ng ehekutibo. Hindi, doon sila nagkakamali. Kaya sa totoo lang, sa July 6 magsisimula na ang impeachment ni Sara, mahabang laban yan. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay tumututok sa laban ni Sara, kakalimutan na natin ang mga anomalya sa flood control. Hindi ibig sabihin na lumipat na si Villanueva at si Escudero sa mayorya ay hindi na sila papanagutin. No. Hindi ibig sabihin na may impeachment ni Sara, yung mga kurap na kongresista ay hindi na natin hahabulin at papanagutin. Hindi ibig sabihin na may impeachment ni Sara, hindi kakalimutan na natin si Bersamin, kakalimutan natin si Trayde Bulaypar, kakalimutan na natin si Amina Pangandaman. Yan sila nagkakamali. Akala ng Administrasyong Marcos, akala nila Martin Romualdez, wala na, nakaligtas na tayo. Hindi. Mas tumibay pa nga ngayon. Kaya dahil tulad ng nasabi ko, yung dalawang grupo noon, mas nagsama ngayon. Mayroon pa mang hindi sumasama, pero sa tingin ko sa susunod na mga araw, sasama na rin ang mga hindi sumama ngayon. At ito'y simula pa lang. Kaya Chandel, Deli, shout out. natutuwa kami sa Shout out, pagkakaisang Chandel. pinapakita natin ngayon. Kaya kahit ako galing ng Naga, lumuwas ako kagabi para makiisa dito, para pangunahan ng aming grupo sa Bunyog. At pasensya na, medyo yata mahaba na, nasanay talaga ako na pag nagpa-vlog sa social media, maraming nasasabi. Pero yun na lang mga kasama, tuloy-tuloy ang ating laban, marami pa tayong laban, patuloy nating Force Channel, itong shout mga kurap out. na ito, patuloy natin Rising silang Flag, shout out, kalampagin. Kapsat. Huwag natin silang patulugin. No? Tuloy-tuloy ang laban. Sa July 6, simula na ng impeachment ni Sara. At sa July 27, SONA. At hindi natin kakalimutan ang lahat ng korupsyon sa bansang ito. Sino man ang sangkot, dapat managot. Mabuhay tayo, mga kasama sa sambayanang Pilipinas. Yon. Ngayon, yung DDS gusto sanang sumali, gustong sumausaw, ay hindi naman sila welcome. Hindi naman sila welcome. Kasi kahit sabihin mo pang anti-corruption din daw sila. Umuulan dito sa Baguio. Oo, anti-corruption kayo. Pero pro-Duterte naman kayo na corrupt. Paano kayo masasabing anti-corruption? Corrupt ang Mami Piar, long sinasamahan time no nyo. see, Mami Piar. Yan yung ano doon mga kabunyog. Ha? Ngayon, ang isa pang grabe ang mga reaksyon matapos ang rally kahapon, itong si retired Major General Pokis.
itong sa United People's Initiative, yung kagrupo ng mga DDS, yun, grabe ang reactions. Ang mga post niya ngayon, matitindi. Si retired Major General Pukis, sabi niya, mga kabunyog, sabi niya, "Congratulations communists, you hijacked the WRM protest rally Curly shout and out. accomplished your mission of limiting the number of attendees to less than 1,000. You may now claim your maletas from the admin. Retired Major General Romeo Pukis." O yan, DDS yan, na retired military. Yan yung maingay na nagpo-post ng mga kontra kahapon. Ano daw? Ito pang sabi niya, PNP, White Ribbon Rally generally peaceful. No, it was very peaceful. Why? Very few attended. The PNP must thank the communists. Due to their hijack, the INC, UPI, and DDS withdrew their support and dissuaded their members from attending. Wow! So, ang sinasabi ni retired Major General Pukis, yung rally daw kahapon naging peaceful kasi kukunti ang umattend. Bakit daw umattend? Yung mga leftist daw kasi hinhijack yung rally. Dapat daw sana sasama yung Iglesia ni Cristo, yung United People's Initiative, sila yon, yung mga grupo nila na DDS. Kaya lang, hindi na daw sumama kasi nadismaya. Bakit daw kasama ang mga leftists? Sa totoo lang mga kabunyo, hindi naman hinhijack ng mga leftists or ng civil society yung rally kahapon. Pag sinabi mo kasing hinhijack, hindi sila kasama tapos sa bandang huli, kasama na sila. Hindi. Mula sa simula, yung mga leftist leaders o civil society kasama sa organizers. Ang hindi kasama, yung mga DDS. Ang mga DDS. Saka wala namang problema kung kunti ang bilang dahil wala ang mga DDS at saka Iglesia ni Cristo. Ayaw nga ng mga ayaw nga ng organizers na sumama yung mga DDS. Nagpipilit yung mga DDS na sumama. Ayaw lang ng mga organizers. Bakit? Kahit pa may mga taong bitbit, sila Mike Defensor, kahit may bitbit pang tao, yung Iglesia ni Cristo, ayaw ng mga organizers kasi mahahaluan yung rally. Lalabas, pro Duterte rally pala yun. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ito? Kumbaga, yung mga sinasabi ni retired Major General Pukis, sinasabi niya, kaya daw kukunti ang umattend kahapon kasi hinhijack daw ng mga leftist. Hindi hinhijack. Pag sinabi mo kasing hinhijack, originally, hindi sila kasama. Kumbaga sa bandang huli, nandun na sila, kaya kukunti na lang yung umattend. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Saka hindi naman talaga after, para lang dumami ang bilang, i-welcome mo yung mga Iglesia ni Cristo at saka yung mga DDS. Wala. Masisira yun. Hindi naman, sabihin mo pang ang sinasabi kasi ni retired Major General Pukis, mas marami daw sana kung pinayagan silang umattend sa rally. Totoo, may dala silang tao. Pero masisira naman yung rally. Masisira ang nun. Napakaganda ng rally na yun kahapon kasi talagang mga totoong anti-corruption yun. Tapos guguluhin lang nitong mga DDS. Kaya tama din. Tama yung nangyari kahapon, mga kabunyog, na hindi sila pina-attend. Kaya lang sinisira ni retired Major General Pukis. Pinapalabas niya na daw yun. Yun daw ang nakasira sa rally kasi ginawa daw kasing mga binigyan daw ng pagkakataon yung mga leftists. Pag sinabi mo kasing anti-corruption, lahat dapat kasama. Retired military, simbahan, civil society, yun ang ginawa kahapon. Kaya lang, minus ang mga
mga grupo na identified sa mga corrupt. Yun ang hindi pwede. Kaya hindi sila pinasama kahapon. Natama lang naman. Ngayon, sasabihin ni Pokis, kunti daw yung bilang kahapon. Kunti kumpara last year. Kunti kumpara last year. Pero, ano ito? Ang maganda dito, nagsama-sama na. Kaya sa susunod na mga araw, mas dadami pa yan. Mas dadami pa yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung abangan natin. Ang importante, nasimula na kahapon yung unity. Nasimula na kahapon yung unity. Kaya, yun yung maganda doon. Alright. Mga kabunyog, mga kababayan. O yan mga chat, no? Naku, nagre-red tag na naman nagre-red tag na naman ng mga white ribbon organizers. Baka matulad sila kay Baduy. Ay, Diyos ko po, Rudy. O, punta naman natin itong ombudsman saglit, Mabsat, na merong interview kaninang umaga. Itong si ombudsman. Pakinggan natin, Mabsat. Wait lang. Countdown muna tayo. Here we go.